So ito naman kay Sir Jabin, o physical lang ba o normal na sakit na pandoktor. Merong umaano sa kanya na inutusan to, bayaran to na mangkukulam to. Inggit siguro content creator din ang dumadali na parang palaos na, babae siya. Kulamin, ang ginagawa, sinisira yung isip, emosyon. Ang ginagawa, manika, may mga sili, bawang, naiinggit at nagkita na rin sila. Kung nanonood ka ng YouTube o kahit anong social media ngayong linggo, siguradong narinig mo na ang pangalan ni Sir Gabin. Isa siya sa mga pinakasikat na vlogger sa Pilipinas ngayon. Milyon-milyong subscribers, milyon-milyong views. Isang pangalan na kilala ng halos bawat Pilipino na may internet connection. At ngayon, hindi siya makakilos. Ayon sa mga balita, nagkaroon siya ng nervous breakdown. May physical na sintomas, may mental health na concerns, at ang buong bansa nagtatanong kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Pero heto ang hindi mo inaasahan. May isang self-proclaimed healer na lumabas sa social media at sinabi niyang alam na niya ang sagot. Hindi lang iyon. Sinabi niyang may babaeng nagpakulam kay Sir Gabin, isang palaos na influencer na babae, na nagbayad para sirain ang isip at katawan ng vlogger. At sinabi pa niyang nabaklas na niya ito sa isang Facebook video nang hindi man lang nakausap si Sir Gabin. Nang hindi man lang humingi ng pahintulot at doon nagsimulang lumabas ang tunay na kwento. Hindi tungkol sa kulam, hindi tungkol sa espiritu, kundi tungkol sa kung gaano kadaling gamitin ang sakit ng isang tao para sa sariling katanyagan. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino si Sir Gabin. Siya ay isa sa mga pinaka-influential na content creators sa Pilipinas ngayon. Ang kanyang content, puno ng positivity, ng kwento ng pamilya, ng mga simpleng sandali na nagpapasaya sa milyon-milyong manonood. Hindi siya kilala dahil sa kontrobersya, hindi siya kilala dahil sa drama. Kilala siya dahil sa authenticity niya. Dahil sa pakiramdam ng mga tao na kaibigan nila siya, na pamilya niya sila. At iyon mismo ang dahilan kung bakit, nang lumabas ang balita na may nangyayari sa kanya, sumabog ang internet. Kasi hindi lang ito balita tungkol sa isang celebrity. Para sa maraming tao, parang may nangyayari sa isang taong mahal nila. Pero bago pa man malinaw ang tunay na kondisyon ni Sir Gabin, bago pa man makapagbigay ng opisyal na pahayag ang kanyang pamilya o ang kanyang team, may isang lalaki na lumabas sa Facebook. Nagpakilala siyang Maestro Ozzy Divine Healer at sa isang video na mabilis na kumalat sa social media, nagsimula siyang mag-perform ng isang ritual. Sinabi niyang i-visualize niya ang imahe ni Sir Gabin. Sinabi niyang mararamdaman niya ang espiritual na kondisyon ng vlogger. Sinabi niyang may nakikita siyang matandang lalaki na binayaran ng isang sikat na babaeng influencer para kulamin si Sir Gabin. Kitang-kita mga maestro, ito yung gumagawa sa kanya. Ganoon ang sinabi ni 8A. At pagkatapos, nag-perform siya ng tinatawag niyang baklas, isang ritual para alisin ang kulam, sa isang Facebook video nang hindi man lang naroroon si Sir Gabin. Kaya naman nang makita ng mga tao ang video, hati ang reaksyon. May naniniwala, may nagtatanong, may nagalit. Ang mga naniniwala ay mga taong lumaki sa kulturang Pilipino kung saan ang kulam, ang albularyo at ang espiritual na mundo ay hindi basta-basta itinatanggal sa pang-araw-araw na buhay. At iyon ay may karapatang igalang. Ang kultura natin, ang paniniwala natin sa mga bagay na hindi nakikita, ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Pero ang mga nagtatanong at ang mga nagalit ay may ibang concern. Hindi sila nagtatanong kung totoo ang kulam. Nagtatanong sila kung tama bang gamitin ang sakit ng isang tao, ng isang taong hindi mo man lang nakausap para makakuha ng views, ng followers, ng atensyon. At iyon ay isang tanong na may malinaw na sagot. Pero hindi pa doon natigil ang video ni Maestro Ozzy kasi habang nagpapatuloy ang kanyang ritual, nagsimula siyang magbigay ng mga detalye. Sinabi niyang ang nagpakulam ay isang babaeng influencer, sikat, kilala,
May koneksyon sa mundo ng content creation. Sinabi niyang ang dahilan ay inggit, na nakita ng babaeng ito ang tagumpay ni Sir Gabin at hindi niya ito matanggap. Sinabi niyang ang ginagawa ng kulam ay sinisira ang isip, ang emosyon at ang katawan ng biktima, na may mga sili, bawang at paminta na nakalagay sa buong katawan ni Sir Gabin bilang bahagi ng ritual ng kulam. At pagkatapos, sinabi niyang nabaklas na niya ito. Nabaklas ko na yung spiritual, yung may kumukulam at bayaran. Binihara ng sikat na influencer na babae, nabaklas na. Ganun ang sinabi niya. Parang tapos na ang lahat. Parang naayos na ang problema sa isang Facebook video. Kaya naman nang marinig ng mas maraming tao ang video, nagsimulang lumabas ang mga tanong na hindi masagot ng ritual. Una, sino ang babaeng influencer na tinutukoy niya? Walang pangalan, walang ebidensya, walang kahit anong konkretong impormasyon. Isa lang ang sinabi niya, babae, sikat, influencer. Sa isang bansa na may libu-libong sikat na babaeng influencer, iyon ay katumbas ng walang sinabi. Pero ang epekto, malaki. Kasi ngayon, lahat ng sikat na babaeng influencer sa Pilipinas ay posibleng target ng suspetsa ng mga taong naniwala sa video. Walang pangalan, pero lahat ay posibleng may pangalan. At iyon ay isang mapanganib na bagay. Pero may isa pang parte ng video na kailangan nating pag-usapan. Kasi hindi lang ito isang kwento ng isang healer na nag-perform ng ritual. Ito ay isang kwento ng isang taong may malinaw na agenda. Sa dulo ng video, nag-invite si Maestro Ozzy sa kanyang mga manonood. Sinabi niyang kung gusto nilang mag-request ng ibang sikat na celebrity o vlogger na ipatawas, handa siya. Kung gusto niyo mag-request ng mga sinong mga sikat na celebrity o mga vlogger na ipatawas, handa ako dito, tatawasin natin yon. Ganoon ang sinabi niya. At sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Hindi ito pangunahing tungkol sa pagtulong kay Sir Gabin. Hindi ito pangunahing tungkol sa espiritual na kalusugan ng isang tao. Ito ay isang content strategy. Gamitin ang pangalan ng isang sikat na tao, gumawa ng ritual sa harap ng camera, mag-invite ng mga manonood na mag-request ng susunod na reading, paulit-ulit, hanggang lumaki ang channel, hanggang dumami ang followers, hanggang maging sikat ka rin, sa gastos ng dignidad ng mga taong ginagamit mo. Kaya naman ang tanong na dapat nating itanong ay hindi, totoo ba ang kulam? Ang tunay na tanong ay, tama ba ang ganitong paraan ng pagkuha ng atensyon? At para masagot natin yon, kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Hindi lang si Maestro Ozzy ang gumagawa ng ganitong bagay. Sa mundo ng social media, lalo na sa Pilipinas, may isang pattern na paulit-ulit nating nakikita. May isang sikat na tao na nagkasakit, nagkaproblema o nasa kontrobersya. At agad, lumilitaw ang mga content creator na gumagamit ng pangalan ng taong iyon para makakuha ng views. Mga psychic readings, mga spiritual assessments, mga predictions. Lahat ginagawa ng walang pahintulot ng taong pinag-uusapan. Lahat ginagawa ng walang ebidensya. Lahat ginagawa para sa isang bagay lang, clicks, views, followers. Pero heto ang parte ng kwentong ito na mas malalim kaysa sa isang viral video. Kasi ang mga taong nanonood ng ganitong content, hindi sila bobo. Hindi sila basta-basta naniniwala sa lahat ng nakikita nila. Pero may isang bagay na ginagawa ng ganitong content na mapanganib. Naglalagay ito ng ideya sa isipan ng mga tao. Kahit hindi ka naniniwala sa kulam, kapag paulit-ulit mong narinig na may nagpakulam kay Sir Gabin, nagsisimula kang magtanong, baka nga, sino kaya? Yung babaeng influencer na iyon, sino kaya iyon? At sa sandaling nagsimula kang magtanong ng ganoon, nagawa na ng video ang trabaho nito. Hindi kailangan pang maniwala ka. Kailangan lang na mag-isip ka, mag-usap ka, mag-share ka. At iyon ay ang pinaka-epektibong anyo ng misinformation. Hindi ang halatang kasinungalingan, kundi ang tanong na hindi mo masagot, na inilagay sa iyong isipan ng walang pahintulot. Kaya naman nang kumalat ang video ni Maestro Ozzy,
Hindi lang ito naging usapan tungkol sa kulam. Naging usapan ito tungkol sa responsibilidad ng mga content creator. Tungkol sa kung ano ang tama at mali pagdating sa paggamit ng pangalan ng ibang tao para sa sariling katanyagan. Tungkol sa kung paano natin pinoprotektahan ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon. Tulad ni Sergey Bin, mula sa mga taong gustong kumita sa kanilang kahinaan at tungkol sa isang mas malaking katanungan. Sa panahon ng social media, kung saan ang kahit sino ay maaaring mag-post ng kahit ano, sino ang nagpoprotekta sa mga taong ginagamit ng walang pahintulot? Sino ang nagtatanggol sa kanila? Pero may isa pang anggulo dito na hindi natin dapat baliwalain. Kasi sa kabila ng lahat ng ito, may mga taong tunay na nag-aalala kay Sergey Bin. Hindi dahil sa kulam, hindi dahil sa espiritual na bagay, kundi dahil mahal nila siya bilang isang content creator, bilang isang taong nagbigay ng saya at inspirasyon sa kanilang buhay. At ang kanilang pag-aalala ay tunay, lehitimo, karapat-dapat na igalang. Ang problema ay hindi ang pag-aalala. Ang problema ay ang mga taong gumagamit ng pag-aalala ng ibang tao para sa sarili nilang agenda. Ang mga taong nagsasabi ng tumutulong ako habang ang tunay nilang ginagawa ay kumikita sa sakit ng iba. Iyon ang linya. At si Maestro Ozzy, sa kanyang video, ay malinaw na lumampas sa linyang iyon. Kaya naman ngayon, habang patuloy na nagbabago ang kondisyon ni Sergey Bin, habang naghihintay ang kanyang mga fans ng update mula sa kanyang pamilya, habang nagtatanong ang buong bansa kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang tunay na pagmamahal sa isang tao, kahit isang content creator na hindi mo personal na kilala, ay hindi naghahanap ng spotlight. Hindi ito gumagawa ng ritual sa harap ng kamera para sa views. Hindi ito naglalagay ng suspetsa sa mga taong walang kasalanan. Hindi ito gumagamit ng sakit ng iba para lumaki ang sariling channel. Ang tunay na pagmamahal ay tahimik, nagdarasal, nagmamalasakit, naghihintay, at iginagalang ang dignidad ng taong minamahal mo, kahit hindi kanya kilala. Ito ang kwento ng isang viral video tungkol sa kulam. Pero ito rin ang kwento ng bawat beses na ginagamit ng isang tao ang sakit ng iba para sa sariling katanyagan. Nang bawat beses na ang pagtulong ay naging cover para sa self-promotion. Nang bawat beses na ang isang taong nasa mahirap na sitwasyon ay naging content. Nang walang pahintulot, nang walang konsiderasyon, nang walang kahit anong malasakit sa tunay na kalagayan niya. Pero alam mo kung ano ang maganda sa kwentong ito? Nakita ng mga tao ang totoo. Hindi lahat naniwala, hindi lahat natahimik, at iyon ay isang magandang tanda. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang healer na nag-perform ng ritual sa Facebook. Ito ay kwento ng exploitation culture sa social media at kung paano ang sakit ng isang tao ay nagiging content ng iba. Ang pinakamahalaga sa kwentong ito ay hindi kung totoo ang kulam o hindi. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan sa panahon ng social media. Ang kahit sino ay maaaring gumamit ng pangalan mo, ng imahe mo, ng sakit mo, ng walang pahintulot mo, at walang batas na nagpoprotekta sa iyo doon. Iyon ang tunay na problema, at iyon ang dapat nating pag-usapan, hindi lang ngayon, kundi palagi.